Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brother Alan ng Portugal. Gusto ko po sana i-share sa inyo po yung kagalingan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa aking magulang at sa kanyang kaibigan sa sakit na COVID. Gradual healing po ang nangyari. A week ago, tinawagan ko po ang aking magulang at ang sabi niya po ay meron silang COVID na kanyang kaibigan na kasama niya sa bahay. At the same time, nag-message po kay Brother Willie na kung sakali ay sa susunod na programa ay isama niya sa pray ang aking nanay at ang kanyang kaibigan. So, after few days, so tumawag po ulit ako sa aking magulang. Ang sabi niya po ay meron pa rin siyang COVID pero hindi na katulad dati, medyo malakas na yung pangangatawan niya. At after a days, so tinawagan ko po ulit siya at sabi niya po ay clear na po ang kanyang COVID, pati po ang kanyang kaibigan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Hesus sa kanyang binigay na kagalingan sa aking magulang at sa kanyang kaibigan. So once again, maraming salamat po at sana po ay patuloy po natin suportahan ang programa ni Brother Willie upang mapalaganap po ang salita ng Diyos. In the name of Jesus Christ, Amen. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, at sa ating pong segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Martes ng gabi ng August 12, 2025. At sa gabi pong ito, ay ating makakasama sa ating paglilingkod si Brother Edwin Santiago. Brother Edwin, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay ng Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos at ngayong gabi tayo po ay muling magkakasama. Back to you, Brother Willie. Yan, at wini-welcome natin ang ating mga ka-Bible study. Sa Facebook Live, unahin po natin na i-acknowledge ang ating mga ka-Bible study. 4 ang nakaregister. At sa YouTube Live ay 23.
ang mga nakaregister. Salamat po sa ating mga palagiang mga suki na nakakasama sa ating Bible study. Ito po ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi ang atin pong umpisa. At kapag ka naman po araw ng linggo, alas 9 ng umaga ang ating umpisa. Sa mga bago pa labang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po makahingi sa inyo ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification, ma-update po tayo pagka tayo po'y may mga live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Paki-invite nyo po sana ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala nang sila po ay ating makasama ngayong gabi sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, sa ating magiging talakayan at kwentuhan. Brother Edwin, meron pala akong natanggap na na message sa aking messenger. Ano po yun, Brother Willie? Ipinaparating sa akin na itong pumanaw na kapatid ni Brad Eli, yung si Brother Narciso Soriano. Yes. Ito pala ay ang libing niya ay bukas, August 13, Opo. alas 3 ng hapon. Sa may Ascom Memorial Park, MacArthur Highway, Sampaloc, Apalit, Pampanga. Yan, meron lang nagpadala sa aking messenger na ipinapabatid na ang pumanaw na mayapang Narciso Soriano. Ito yung mas matanda kay Brad Eli to, Brad Edwin. Tama po, Brother Willie. Pang ilan ba si Papa Narsing? Sa magkakapatid, Brother Willie, kung yung alam. Alam ko ito yung ang sumunod dito si Brad Eli na. Tapos ang pinaka bunso nga ay yung babae, yung nanay ni KDR. So sila palang tatlo ang magkakasunod, Brother Willie. Oo. Alam ko 7 sila magkakapatid eh. Okay. Sige po. 7. At mas may edad ito kay Brother Eli, itong Narsing Soriano. Papa Narsing ang tawag sa kanya, Brother Edwin. Yes. Oo, alam mo, kaya ko ito, nung bago pa lang ako sa ang dating daan. Mabait naman ito pagka naman nahuli mo na yung kalooban, na nasanay ka na sa kanya. Mabait naman yan kasi natatandaan ko yung aking owner jeep na ginamit nung una sa Apalit, Pampanga, kung saan ako natutong mag-drive ng sasakyan, Brother Edwin. Opo. Si Brad Narsing ang isa sa mga gumamit noon eh. Yung owner po na maliit, Brother Willie. Yung owner na jeep na yung nakita mo yun, di ba? Yun ang service ko nung araw sa Apalit, Pampanga. Yes, Brother Willie. Yung ibang mga MIC, mga nakakotse na nung panahon na yun, Brother Edwin? Opo. Ako ang kasama ni Brad Eli sa broadcast. Ako ang service ko yung owner. At yung owner na yon, ang pagkakaalam ko ang unang gumamit noon yung tatay ni KDR. Opo, si Dan. Si Batman. Tapos naipasa rito kay Brad Narsing. Opo. Ayun. Tapos pagkatapos kay Brad Narsing, sa akin naman napunta, Brother Edwin. Lumalabas, Brother Willie, hindi na ikaw ang second hand nun. Third hand ka na nun. Third hand na. Alam mo muntik pa ng hindi pa ako ang makagamit ng owner na yun Bakit po? Kasi yun di naitabihan na matagal na panahon. Ang ginawa niyan
yung owner na yan inuwi sa Apalit, Pampanga. Opo. Dapat kay Brad Mel yan yung owner na yan Opo. Kung mo yan inaigarahe doon sa may apartment, doon sa kung saan ako, doon ako nag-i-stay, malapit sa palengke. Opo. Nung makita ko na nakapark lang doon yan, sabi ko, kasi maliit pa si Ellis nung panahon na yan yung aking anak, Brother Edwin. Opo. Si Ellis pagka kailangan dalhin sa ospital, may check-up ng doktor, magastos pagka nagko-commute, pagka namamasahe sa tricycle. Tama po. Di ba Brother Edwin, nung araw meron naman tayong sariling kotse. Meron tayong sasakyan, di ba? Yes, nagista na natin, Brother Willie. May kotse yung ating mga magulang. Oo, di ba? Sabi ko nga nung nakaraan linggo, hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo mahirap. Nasa gitna lang tayo, di ba Brother Edwin? Opo, nakakaraos lang, Brother Willie. Oo, sanay tayong may sasakyan, di ba? Kasi, di ba, may yung ang sasakyan ng tatay natin, yung Volkswagen, di ba? Yung Kotsing Kuba. Brother Willie. Tapos meron pa siyang nabili yung Nissan, di ba, Brother Edwin? Nissan to, Toyota. Toyota Corolla, Brother Willie. Toyota Corolla, kulay green, di ba? Yes. Nung panahon na yun natatandaan ko yung mga kapatid natin sinasakyan na yung mga kotse na yan at binamaneho na, di ba? Tama po. Yung ating matandang kapatid, yung kuya natin. Pero ako walang hilig talaga magmaneho, Brad Edwin Opo, hindi nga kayo humahawak ng sasakyan ng araw, basta kayo pasahero lang. Sasakay lang ako at matutulog sa biyahe, Brad Edwin. Tama. Kasi nakikita ko nung araw yung ating mga kapatid sinawaan na yata magmaneho Opo, tsaka pag may lakad, obligadong kasama sila dahil sila lang marunong magmaneho. Oo, yun. Ako sabi ko, bahala kayo. Kayo ang marunong magmaneho. Ako, sasakay lang dito at matutulog. Tama, less effort. Kaya ako hindi talaga mahilig sa mga sasakyan, Brad Edwin. Tama po. Hanggang ngayon, wala akong hilig din sa mga sasakyan. Ako kumbaga naobligan lang mag-aral magmaneho noong meron na akong anak na pinalalaki, si Ellis. Opo. Nakita ko na mas makakatipid pagka ako meron ng sariling sasakyan, service. Kaya nung makita ko yung owner jeep na yon na pinarada doon sa may apartment, ang ginawa ko walang susi walang susi yung owner jeep, Brother Edwin. Saan po napunta yung susi? Hawak ni Mel. Na kay Brad Mel na. Kasi talagang aangkinin ni Mel yung jeep na yun yung owner jeep na yun Kaya yung susi, ayaw niyang bitawan Paano po nangyari, Brother Willie? Ang ginawa ko, yung kapitbahay ko, nakakaintindi sa pagpapa-start ng sasakyan kahit wala susi. Opo. Yung kinukonekta ba yung wire? Direkta, Brother Willie. Nirekta, oo. Yun. Ang ginagawa ko, Brad Edwin, pagkagaling sa broadcast, di galing kami ng broadcast sa Maynila pa kami nang gagaling, di uwi na ako ng Apalit madaling araw na, Brad Edwin. Saka ako mag-aaral magmaneho. Okay. Oo. So yung susi na kay Brad Mel, yung owner nasa inyo, Brother Willie. Yes, hindi alam ni Brad Mel na yung owner jeep na yun, na ida-drive ko na kasi yung naging kapitbahay ko doon sa apartment, nakakaintindi nga sa pagmamaneho, pag-start ng sasakyan kahit walang susi, na-train ako mag-drive. Opo. Napatakbo ko na yung jeep na yon. Sa madaling salita, Brother Willie, to make the story short, paano po na ibigay sa inyo ng tuluyan yung owner, pati yung susi, Brother Willie? Di nung ako'y marunong nang magmaneho, yung kaya ko nang magpatakbo ng sasakyan, kinausap ko si Bratelli. Opo. Sabi ko, Bratelli, yun ka ko owner na jeep na nakaparada puro sa may apartment. Kaya anong gusto mong mangyari? Kung pwede ako na lang ang noon gagamit. Kasi nga kung maliit pa yung aking anak, meron po itong check-up buwan-buwan sa doktor. Magastos po, Bratelli, yung mamasahe. So baka sa
tricycle. Tapos po, pag may pagsamba pa, nanggagaling pa ako dito sa may palengke, papunta sa Pasalamatan. Magastos po ako, Brad Eli, nagko-commute. Ganun ba? O sige, sige. Sa'yo na yun. Ikaw na gumamit nun. Brad Eli, yun mo susi. Asan na susi? Kay Brad Mel po. Ganun ba? Tinawag si Mel. Pinapunta si Mel sa office. Noong tawagan si Mel, yung susi nung owner, bigay mo kay Brad Willie. Kakamot-kamot ng ulo si Brad Mel. Brad Eli. Walang nagawa si Brad Mel, ala. Wala siya nagpakahirap na madala doon sa apalit yung owner may kinausap siya para hatakin yun tapos noong nandoon na sa may apartment nakapark nakita ko naispatan ko kailangan ko ng sasakyan, Brother Edwin. Hiningi ko kay Brad Eli, sa akin pinagamit. Opo, talagang pagka humiling ka kay Brother Eli ng Brother Willie, alang dalawang salita, isang salita lang, approve agad, no? Oo, ako naman, Brad Edwin, yung pakikisama ko kay Brad Eli. Kaya nga ako, nagustuhan din ng mga kapatid niya. Si Brad Narseng, yung pumanaw na si Brad Narseng. Ano siya sa akin, natutuwa siya kasi sabi sa akin ng mga kapatid ni Brad Eli, kasama si Brad Narseng. Alam mo, Brad Willie, sa mga nakasama ni Brad Eli, nakikita namin na okay ka naman, saka hindi ka abusado. Sabi sa akin, Brad Edwin. Opo. Hindi ka kagaya ni Edong. Galit sila kay Edong. Yung pianista, Brother Willie. Brother Edwin, mahina yung mo, nawawala ka. Yung pianista, si Edong. Oo, yung nag-oorganista. Oo, si Edong hindi kagaya ng Edong. Yan mula nung makasama ni Brad Eli, puro pabigat na lang yung Edong na yan. Hanggang mag-asawa. Oo, cargo ni Brad Eli, no? Hindi kagaya mo na ikaw talagang nakakatulong kay Brad Eli. Tapos ikaw hindi ka abusado, marunong ka pakisama. Tapos nakikita namin na ka naman, marunong ka namang dumiskarte, gumawa ng paraan. Hindi ka puro hingi kay Brad Eli. Ayan, Brother Edwin. So, lumalabas siyang Brother Willie, ayon sa salita ng mga kapatid ni Brother Eli. Karamihan ng mga kasama ni Brother Eli, abusado. Yes, yung mga dumikit kay Brad Eli, yung nakita nila na talagang nagpapasa na kay Brad Eli. Talagang pabigat na ang dating, Brad Edwin. Yes. Oo, kaya natin napag-uusapan to. Yung owner kasi na yung naginamit ko, mas naunang sa akin gumamit nun, itong si Brad Narseng, Brother Edwin. Opo, na bukas pala ililibing na, Brother Willie. Oo, gamit niya sa nung meron pang kantin, nagkakantin silang mag-asawa. Si Brad Narseng, yun ang tatay ni Sister Ruth. Yes, ni Ate Ruth, oo. Oo, pinsan ni KDR. Ngayon, Brother Edwin, noong may mag-send sa akin dito na si Brad Narseng Soriano ay bukas na ang libing at detalyado kung anong oras at saan ililibing. Sabi ko, mabuti pa ako itong si Brad Narseng Soriano, Brad Edwin, na nung pumanaw siya, meron pang burol, napaglamayan siya, tapos nakasilip sa kanya yung mga kapatid, tapos may petsa nung kanyang libing at kung saang sementeryo ililibing. Samantalang sa Brad Eli, Brother Edwin, pag naalala ko, nalulungkot ako sa nangyari doon kay Brad Eli. Talaga po nakakalungkot, Brother Willie, kasi talagang si Brother Eli, halos kilala ng maraming mga tao. Tapos nung namatay, wala man lang alaala na siya ipinakita na ibinurol. Ganyan, nagdetalya ng kanyang pagkamatay, kung kailan namatay, ganyan, Brother Willie. Oo, yun lang. Nalungkot lang ako noong maalala ko yung nangyari kay Brad Eli. Sabi ko, itong si Brad Narseng, iba, wala naman siya talagang malaking papel na ginampanan sa iglesia, di ba? Sa MCGI, Yes. Pero nung siya pumanaw, naibigay yung para sa kanya, di ba? Na siya mapaglamayan, magkaroon ng burol, tapos maipaalam sa mga miyembro sa MCGI, sa mga kamag-anakan nila na siya pumanaw na at ito yung araw at oras ng kanyang libing at kung saan siya ililibing, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ang tanong ko dyan, Brother Willie,
meron kayang nag-texto man lang dyan sa burol ni Papa Narsing na yan, ni Ka Narsing na kapatid ni Brother Eli. Palagay ko wala, Brother Edwin eh. Kasi po, si Brother Eli, hindi rin naman nabigyan ng ganong, luksang parangal, Brother Willie. Oo, pero kung sakaling meron man, siguro ang gagamitin niya yung video rin ni Brad Eli. Okay. So, patay ang Oo. nag-texto sa patay, Brother Willie. Oo. Ganun kasi ngayon ang nangyayari dyan, Brother Edwin. Pag kami namatay na miyembro, ang magpapaksa yung video ni Brad Eli. Opo. Bakit hindi, Brother Willie, yung mga buhay? Ang dami naman pwedeng mag-texto dyan na buhay pa. Yun nga ang dyan nakikita talaga na talagang kulang na kulang yung pumalit na leader. Yung kakayahan talagang kapos na kapos, Brother Edwin. Yes. Kasi 'di ba may mga pumanaw silang mga miyembro, 'di ba si Nora Honor, pumanaw Opo. 'di ba may mga nag-uusap-usapan na pupunta kaya si KDR diyan kay Nora Honor. Tapos 'di ba pumanaw din yung isa pang tiyuhin ni KDR, yung sa father side naman niya, yung kapatid ng tatay niya, 'di ba? Opo. Yun din napag-usapan din kung si KDR kaya sisilip man lang. Opo. Sabi ko, sumagot ako doon sa mga nag-post. Kung si Brad Eli nga ako na talagang yan ang gumawa kay KDR, di ba? Para siya ang maging leader dyan sa MCGI, no? Nung mamatay, hindi man lang pinag-aksayahan ni KDR ng panahon na puntahan at silipin si Brad Eli nung pumanaw. Sila pa kakupuntahan ni KDR, Brad Edwin. Nga po, sino sila? Tapos ang isa pang iniiwasan ni KDR, yung siya pag pumunta diyan sa mga ganyang burol lamay, ay may mga magtatanong sa kanya, Brad Edwin. Tatanungin siya tungkol sa kamatayan. At meron pang mag-request na siya mag-texto, magpaksa tungkol sa kamatayan. Doon na, Brad Edwin, magkakaproblema ng malaki si KDR. Doon ang pagpapawisan ng gamunggo yan, Brother Willie. Kasi basyong-basyo naman talaga si KDR. Wala naman talaga alam yan. Pagpasensyahan na ako noong mga nakikinig sa atin ng mga closet. Yung mga hindi pa hayagan na nagsasabing sila exeter na. Gano'n naman talaga, Brother Edwin. Yung pumalit na leader, hindi talaga ka-frequency, Brad Edwin. Hindi talaga totoo yung mga sinabi ng mga KNP noong si Brad Eli pumanaw na si KDR kayang ipaliwanag yung talata, yung sitas, kahit na hindi pa na ibibigay ni Brad Eli yung paliwanag. Mas nauuna pa raw si KDR magbigay ng paliwanag, Brad Edwin. Sabi nila, Brother Willie. Oo. Kaya nga noong si chairman, pasukan ni chairman, di ba? Doon nagka-problema si KDR na sabi ni chairman kasi, yun hong mga unheard truth. Kaya pong ituloy yan ni Kuya. Yung mga hiwaga, mabubuksan po sa inyo yan ni Kuya, Brad Edwin. Opo, hintayin mo, sabi. Hintayin mo. Nung pumasok na si KDR, laglag ang balikat ni Brad Roland Sabi kasi ni KDR, Brad Roland, sorry, pasensya ka na. Hindi ako magkakalkal ng hiwaga. At yung mga unheard truth na yan, paano ko maituturoy? Unheard truth nga. Hindi ko nga nadinig kay Brad Eli. Doon lang ako sa mga heard truth. Naloko na. Tama, diyan na disgrasya si chairman kaya siya ngayon kumbaga sa basketball, Brother Willie, nakabangko na lang siya. Bench warmer na lang ngayon si chairman hindi na siya ngayon hindi na siya kabilang sa hanay ng mga KNP, Brother Edwin. Ganun ba? Hindi na siya KNP, Brother Willie? Hindi na. Ala ng posisyon si Brad Roland. Parang si Ate Luz din, 'di ba? Si Sister Luz. Oo, Brother Willie. Wala na rin siyang posisyon, wala na rin siyang tungkulin sa MCGI. Kaya nga,
Si Sister Lucy, naging vlogger na lang eh. Vlogger ng mga halamang gamot, Brother Edwin. Opo, yung mga medicinal plants, Brother Willie. Tapos nung bumaha sa lugar nila, Sister Lucy, binablog na lang niya yung baha sa subdivision nila, Brother Edwin. So lumalabas, Brother Willie, si Ate Luz, vlogger na lang siya ngayon. Vlogger na, hindi na siya tagabasa, hindi na rin siya principal doon sa eskwelahan, Brother Edwin. Nako, malungkot na kapalaran, Ate Luz. Oo, ang daming sinakripisyo ni Sister Luz, pati love life naisakripisyo, Brother Edwin. Tama, Brother Willie, napanood ko pa nga isang gabi, yung matanda gusto pang ligawan si Sister Luz Oo, Brad Edwin, tawa ako ng tawa doon Talagang buong-buo yung loob ng matanda na magsabi kay Brad Edwin na pwede po bang maligawan si Sister Luz. Oo, gustong-gusto talaga si Sister Luz ligawan. Talagang desidido siya, Brother Willie. Oo, yun nga ang malungkot na si Sister Luz ay nagsakripisyo kahit na siya sumisinta noong araw kahit siya umiibig pinigilan ng sarili, Brother Edwin, hindi na nga nakapag-asawa. Tapos darating pala ang panahon na pag si Brad Eli nawala, pati siya mawawala na rin, Brad Edwin, di ba? Oo, parang ano nangyari, Brother Willie? Coterminus, Brother Willie. Oo, kasi Brad Edwin, hindi kasi pwedeng meron pang Ate Luz na na lilingunin, titingnan ng mga miyembro sa MCGI kasi meron ng ibang ate na ipinapakilala si KDR. Yes, oo. Dapat isa lang ang ate na makilala ng buong kapatiran. Oo, si Ate Lengleng, di ba? Yes. Kaya nga tinan mo pagka diyan sa kanilang mga yung ginagawa nila na sila mga pinupuntahang mga iba't ibang lugar pagka may mga pasalamat, pagtitipon, 'di ba? Ang mga binabanggit na sa opening si KDR saka yung si Ate Lengleng, 'di ba? Yes, Brother Willie. O kuya at ate na talagang 'yun na ang kinokondisyon na ang mga isip ng mga miyembro, Brother Edwin. Oo, kaya wag silang magugulat, Brother Willie, sa mga darating na panahon Baka bigla na lang iyan ang maging pangalawang tagapangasiwa, Brother Willie. Hindi malayo kasi nga yung sa KD-RAC nga di ba yung share of stocks noong noong Ate Lengleng, di ba 80% na ba? Yes, maiba ko, Brother Willie. Sino na lang ba ang buhay na kapatid ni Brother Eddie? Kasi wala na si Papa Narsing, si Tate Robert, wala na rin. Si Valentin, yung Ate Corazon, wala na rin. Di si mami na lang ni KDR yata. Oo, yung nanay na lang ni KDR. Sa pagkakaalam ko, Brother Edwin, Lumalabas, Brother Willie, niyan. Solong-solo na ang kaban niyan. Ganun nga. Ang dyan, ang pangyayari yan, Brother Edwin. Oo, sila na ang may-ari ng kamalig ngayon, Brother Willie. Yun. At tayo sa ating programa, Brother Edwin, pinaparating natin ang ating pakikiramay dyan sa naulilang pamilya ni Brother Narsing Soriano. Noong araw naman mga nakakausap po rin yung kanyang may bahay, yung kanyang misis. Tapos si Ate Ruth, noong araw naman nakakakwentuhan ko rin. Maayos naman kami nung araw, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ngayong gabi tayo magpatuloy na sa ating paglilingkod, Brother Edwin. At may mga nagpapa-shoutout. Ikaw na nga ang mag-shoutout sa kanila, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Batiin na natin itong mga nasa YouTube. Meron tayong 41 na nanonood ngayon dito sa YouTube. Binabati natin si Sister Noemi Nebles Visitacion, kay Terminator na laging nakasubaybay, kay Victor Gomez, kay Nenita Chua, Philip Lopez, Boeing 747, Rosemary Palomares, Ramon Garcia. At dito naman po sa Facebook, Jerry Libon, Jerry Mahinay, at Ram Seco o Yadep. Binaligtad po yung pangalan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Brother Willie. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid, mga ka-Bible study sa ating topic series. Ang Diyos ba ang nagbibigay ng sakit? Part 4 na pala tayo, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Sa ating mga nakaraang pagtalakay ay naintindihan natin
sa pamamagitan ng mga nakasulat na mga salita ng Diyos sa Biblia na hindi naman pala ang Diyos, Brother Edwin, ang dapat agad nating isipin na pagka nagkasakit ang tao, ang Diyos ang may kagagawa nun, yung sakit, yung karamdaman ay bigay ng Diyos, Brother Edwin. Yes, na gaya po ng ginagawa ng karamihan, Brother, sa Diyos isinisisi, ibinibintang ang mga sakit at karamdaman na nangyayari sa mga tao. Oo, kasi nga, si KDR kasama dyan, gumamit ng talata, Deuteronomio 32:39, hindi naman niya naunawa ang lubos, Brother Edwin, na yung palang salita na yon hindi na pala applicable sa panahong Kristiyano, sa panahon ng Bagong Tipan. Yung nakasulat dito na tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga at walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. Brother Edwin, ito salita ito ng Diyos sa matandang tipan para sa Israel at sa mga bansang kaaway ng Israel, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Oo, para ito basahin ngayon ni KDR sa panahon ng bagong tipan para sa mga Kristiyano, ay nagkakamali si KDR doon. Gumamit na nga tayo ng halimbawa dyan. Merong 1973 Constitution, merong 1987 Constitution dito sa ating bansa, sa Pilipinas, Brother Edwin. Opo. Ang umiiral ng Constitution o saligang batas ang 1987 Constitution, Brother Edwin. Tama po. Yung 1973, wala na po yun, Brother Willie. Oo, yun ay lumipas na, Brother Edwin. Si KDR, dahil nga wala talagang alam, Brother Edwin, pasensya na. Kasi si Brother Eli, pinaasa din ng mga miyembro, di ba? Oo, Brother Willie, maraming umasa doon yung sa sinabi ni Brother Eli. Pag namatay ako, lilipat yung yung ililipat, Brother Willie? Sabi ni Brother Eli, kasi buhay pa ako. Pag namatay na ako, yun ikang karunungan, lilipat sa kadiya. Kung ngayon ay nakikita ninyo na hindi siya ganoong pagka nagpapaliwanag, hindi kagaya ng kay Brother Eli. Kasi buhay pa ako. Pag namatay na ako, sabi ni Brother Eli, yung karunungan lilipat dyan. Brother Edwin, 2021 pumanaw si Brother Eli. Opo. 2025 na ngayon. 4 na taon na. Wala pa rin nangyayaring lumipat, Brother Willie, na karunungan. Oo, walang nangyari. Talagang nabudol. Nabudol yung mga miyembro doon sa sinabi na ni Brother Eli na may lilipat dito kay KDR. Kasi bakit ba si KDR pagka tinanong tungkol sa mga sasakyan, mga modelo ng sasakyan, Brother Eli, ba't nakakasagot naman pagka ang tinatanong tungkol sa mga sasakyan? Kasi Brother Willie, yun talaga ang kanyang hilig, yung kanyang talagang passion . Oo, pagka tinanong tungkol sa mga traffic violation, pwede kang lecturean ni KDR tungkol sa mga traffic violation. Tama, Brother Willie. Tsaka yung mga iba't ibang uri ng klase ng mamahaling motor, updated si KDR dyan. Pero pagdating sa Biblia, Brother Edwin, hindi siya pwedeng tanungin. Oo, kasi ang alam niya, Brother Willie, sa Biblia, yung yung Old Testament, hindi niya alam yung New Testament . Oo. Kaya nga para gamitin ni KDR at yung mga miyembro hangang-hanga doon sa naging paksa ni KDR na ang Diyos pala ang nagbibigay ng sakit sa kanyang mga lingkod. Ang binasa nga itong talatang ito sa matandang tipan ito. At ito ay hindi naman para sa mga Kristiyano, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Hindi tugma, Brother Willie. Oo, ngayon, nakita natin na si Satanas pala, Brother Edwin, nagbibigay ng sakit sa mga tao. Tama po. Sa panahon ng matandang tipan, si Job, na lingkod ng Diyos, binigyan ng Diyos ng permiso si Satanas para bigyan ng sakit si Job, Brother Edwin. Opo, para magalaw niya si Job, Brother Willie.
Oo, may permisong ibinigay ang Diyos kay Satanas. Kaya nga si Job, nagkasakit, di ba? Nagkaroon ng mga bukol ang kanyang buong katawan mula ulo hanggang talampakan, Brother Edwin. Yung sakit na yon galing kay Satanas yun. Opo, si Satanas po ang nasa likod nun. Si Satanas ang may kagagawan, Brother Willie. Oo, yan sa panahon ng matandang tipan. Job 2, 3 hanggang 7, mababasa yan. Ngayon, pagdating naman sa bagong tipan, meron namang babae na 18 taon na baluktot ang katawan, Brother Edwin. Si Opo, Satanas Brother Willie. din ang may kagagawan nun. Lucas 13:11 hanggang 16, Brother Edwin. Opo. Oh, yun, hindi ko nababasahin kasi nabasa naman natin nung nakaraan na, ano? Opo. Ngayon, ang punto natin ganito, Brother Edwin, ibig bang sabihin, lahat na lang ng mga sakit, lahat na lang ng karamdaman ng tao, si Satanas ang may kagagawan? Galing kay Satanas lahat ng sakit at karamdaman ng tao, Brother Edwin? Ibig niyo po sabihin, Brother Willie, lahat ba ng sakit kay si Satanas ang nagbibigay? Si Satanas ba ang pinanggagalingan? Ganun po ba? Oo, yan ang ating gustong linawin, Brother Edwin. At interesado ba ang ating mga ka-Bible study na maunawaan natin itong ating topic ngayong gabi? 42 ang nasa YouTube Live, Brother Edwin. Marami na tayo sa YouTube. Opo, at sa Facebook naman po ay mayroong 9, Brother Willie. Ayan, salamat sa ating mga kasama. Paki-share nyo lang po ang link ng ating videos para mas marami po ang makinabang. Umpisahan na natin, Brother Edwin. Sige po. Ibig bang sabihin lahat na lang ng mga sakit, karamdaman na narito sa mundo, kumakapit sa mga tao, lahat ng yan, si Satanas ang nasa likod. Siya ang nagbigay niyan, siya ang may gawa niyan. Basahin natin, Brother Edwin, sa isang talata ng Kawikaan 23:20, Magandang Balita Biblia. Ito ang ating mababasa, mga ka-Bible study. Talata, Kawikaan 23:20, Magandang Balita Biblia. Pakilagay natin sa screen nang mabasa rin ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Ayan, Brother Edwin, sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Opo. Ano ang ating nabasa rito, Brother Edwin? Huwag daw po makisama sa mga lasenggo, Brother Willie. At, Sa mga ngain ng karni. ayan, masiba sa pagkain. Yes, opo. Magandang balita Biblia na salin ng binasa natin, Brother Edwin. Opo. Ano punto rito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagka ang tao ay lasenggo, Brother Opo. Edwin, Opo. na ano mangyayari sa taong lasenggo, Brother Edwin? Ano ang mga sakit na nakukuha sa paglalasing, Brother Edwin? Unang-una, Brother Willie, magkakasakit sa ano yan? Sa atay, sa baga. Yan. Yan ang mga tatamaan yan, Brother Willie. Pag talagang hard drinking na talagang lasinggero na araw-araw. Oo, di ba meron tayong mga nakita nung mga bata pa tayo, yung mga kapatid ng ating nanay, Yes, 3 lalaki yun, Brother Willie, na magkakapatid. mga tsuhin natin, di ba? Opo. Alam mo naman ang edad na inabot ng ating mga tsuhin, Brother Edwin. Opo, ang pinakamatanda, Brother Willie, 62. Ang pinakabata ay 49. 49, di ba? Yung kanilang kuya, di ba? Hindi nag-60, di ba? 61 naman, Brother Willie. 61 naman. Oo, yung kuya nila. Tapos yung bunso, 49. 49. Yung isa ay yata 57 or 58, Brother Willie. Ganon, hindi umabot sa senior, Hindi po. Maigsi lang ang buhay ng ating mga amain. Yes. O ngayon, doon naman sa mga pinsan natin, Brother Edwin. Opo. Di ba?
Opo, may mga pinsan din tayong ganyan, Brother Willie. O mga lasenggo, ako nga, nung mga bata tayo, pag nakita ko mga namumula na mga mata, at pati dibdib namumula na, Brad Edwin, kasi mga nakahubad di ba? Opo. Hindi na ako lumalapit. Oh, lasing na nun, Brother Willie, lasing na yun. Lasing na itong ating mga pinsan. Nakita naman natin, Brad Edwin, wala na sila ngayon, di ba? Opo, lahat sila nasa nasa ilalim na ng lupa, Brother Willie. Oo, kasi sinubukan nilang labanan, talunin yung alak, di ba, Opo, Brother Willie, marami na pong nagtangka, pero marami na din pong nabigo. Oo. Sila nasa ilalim na ng lupa, pero yung alak nasa ibabaw pa rin ng lupa, Brad Edwin? Yes, Brother Willie. Ano punto natin dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Nagkasakit sa atay, Brother Edwin, Opo. nagkasakit sa atay dahil lasenggo talaga, di ba? Oh, kakainom araw-araw. Biro mo, Brother Willie, 3 beses nalalasing sa loob ng isang araw. Oo, di ba? Ganun kahirap yun. Di talaga magkakasakit sa atay. Tama po. Si Satanas ba ang may kagagawa nun, Brother Edwin? Hindi po, dahil siya ang may kagagawa nun. Siya ang pumili ng Brother Willie na mangyari sa buhay niya. Yung tao na piniling maglasing, Brother Edwin? Tama po. Opo. Ano ang sinasabi? Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Brother Edwin, pag pinag-aralan natin, yung mga sakit ngayon na nasa maraming mga tao, saan nagmula? Saan ang galing yung mga sakit na nakaramdaman ngayon ng maraming mga tao? Sa sa mga kinakain ng mga tao ngayon, Brother Willie, doon po ang pinanggagalingan ng mga sakit. Oo, kinakain, iniinom, di ba? Yes, ng lifestyle. Oo, pagka ang lifestyle mali, Brother Edwin, maling lifestyle, talagang magkakasakit ang tao. Opo. Ayan, ngayon, yung ating mga ka-Bible study, sang-ayon kaya, Brother Edwin? Sige nga, tanungin mo sila, Brother Edwin, kung sila sang-ayon dito na ang maling lifestyle, isa yan sa ugat, pinanggagalingan ng mga sakit, karamdaman ng mga tao. Opo, sige po. Mga kasama, dito po sa ating talakayan ngayong gabi, kami po ay maglalambing lang sa inyo na kami po ay hihingi ng inyong comment. Kayo po ba ay sang-ayon dito po sa ating tinatalakay ngayong gabi na kapag ang tao po ay masiba sa pagkain, lasenggo, ganyan, yan po ang mga pinagmumulan ng mga sakit ng mga tao sa panahon nating ito. Sige po, pakibigay nyo lang po ang inyong comment at amin pong babasahin dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Oh, Brother Edwin, 'di ba yung sakit na diabetes? Opo. Ay, bakit ba nagkaka-diabetes ang tao? Dahil po sa mga kinakain na patatamis, Brother Willie. Oo, pagka yung pagkain wala ring disiplina, Brother Edwin, 'di ba? Tama po. Kaya nga 'di ba pag halimbawa yung magulang halimbawa may diabetes. Opo. Nagkaanak, Brother Edwin. Opo. Pero nagsasabi na namamana raw yung diabetes, Brother Edwin. Opo, yun po ang karamihang alam ng marami, Brother Willie. Pero yung diabetes, Brother Edwin, pwedeng maiwasan yan. Tama po. Kahit halimbawa yung magulang may diabetic, ikaw na anak, pwede mong hindi ka magkaroon ng diabetes kung ikaw magiging maingat sa pagkain, di ba? Oo, tama, Brother Willie, kasi nakikita mo naman yung kinakain ng magulang mo, di dapat kung talaga ayaw mo matulad sa sakit niya, yung kinakain ng magulang mo, iwasan mo kainin para ikaw wag magka-diabetes. Yes, ganun din naman, halimbawa, yung magulang mo, yung tatay mo, yung lasenggo, di ba? Namatay dahil sa paglalasing, di ba? Nagkasakit sa atay dahil sa paglalasing, Brad Edwin, di ba? Opo. O ikaw na anak, pwede kang makaiwas na hindi ka magkaroon ng sakit na kagaya na sa tatay mo, di ba? Opo, dapat ang mangyari, Brother Willie, kung ano yung nakita nating mali doon sa ating mga magulang,
kung bakit sila nagkasakit, wag na natin gawin sa panahon natin para hindi tayo magaya sa kanilang sakit. Yan. O ngayon, may mga sumasagot na Brad Edwin na mga ano natin, mga ka-Bible study. Sige, pakibasa mo. Yan po, sabi po ni Terminator, opo, sang-ayon po ako dyan. Minsan kagagawan din po ng tao kaya nagkakasakit. Tao dahil sa maling lifestyle. Yan po. Yan po kay Brother Jerry Mahinay. Yes, tamang-tama po. Ayan, yung iba sana mag-participate, Brother Edwin, para sila kasali dito sa ating talakayan. Ano? Opo, binabati po natin si Pastor Danilo Rason. Magandang gabi po. Happy listening po. Ayan. Tuloy tayo dito sa ating tinatalakay, Brad Edwin. Opo. Yung maling pamumuhay, maling lifestyle, pagka ikaw, wala ka sa ayos, yung pagkain mo, basta masarap, pwede, Brother Edwin, ano? Opo, wala kang pagpipigil sa pagkain, Brother Willie. Ano sinasabi noong, mamatay sa sarap, Brother Edwin? Opo, yan po ang sabi ng nung ating yumaong ina di bali na kasi pinagbabawalan siya kumain ng kanyang bantay, Brother Willie. Sabi niya, bayaan mo na mamatay sa sarap. Sabi niya. Yan ang katwiran ng mga Brother Edwin, na may mga sakit, na walang pigil sa pagkain, no? Opo, walang kontrol sa pagkain. May diabetes na nga, Brad Edwin, pag nakakita ng ice cream, talaga namang sasabakan yung ice cream, Opo, Brother Willie, minsan nagtatago pa ng soft drinks sa bigas, Diba? Oo. Tapos, Brad Edwin, iba naman, may sakit na sa puso. Pag nakakita naman ng Lechon. Lechon, di ba? Lechon, talagang balat, no? Balat. Opo, Brother Willie. Oo. Paano mangyayari, Brad Edwin, pagka ikaw may sakit na sa puso, yung gusto mong kainin, lechon. Brother Willie, hindi ka tatanda talaga. Ganyan. Mamatay ka ng maaga. Oo, gusto pa yung taba, Brad Edwin, Taba. Opo, yung kumikilos-kilos yung taba, Brother Willie. Oo, di ba? Lalo't yung mga mahihilig talaga sa lasinga, di ba? May pulutan, Brad Edwin, di ba? Opo. Yun. Talagang, Brother Edwin, yung maling lifestyle, pagka yan ay hindi natin inayos, yung ating lifestyle, yung ating pagkain, ikaw ay walang control sa pagkain, tapos ikaw ay lasinggero, Opo. yung paglalasing ang ang sinasaway, Brother Edwin, di ba? Opo, yung paglalasing. Oo, kaya sabi, huwag kang makikisama sa mga lasenggo. Oo. Dito po ang dapat nating makita na na sinasaway, ang talagang ipinagbabawal, Brad Edwin, yung paglalasing. Opo, yung maglasing, Brother Willie. Oo. Ang katunayan, sa Efeso 5:18 ng Magandang Balita Biblia, ito ang ating mababasa. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Ayan, Brother Edwin. Opo. Yung paglalasing, yun ang hindi dapat. Yun ang ipinagbabawal, yung paglalasing, Brother Edwin. Opo. Tama Si po. Brad Eli, hinigitan yung nakasulat, Brad Edwin. Ano po? Paano pong nahigitan, Brother Willie? Pinagbawal ni Brad Eli pag inom ng alak. Pag inom pa lang, Brother Willie, bawal na kay Brother Eli. Oo, yun ang kaya nagka-problema Brother Edwin Ano po ang naging problema, Brother Willie? Hindi napangatawan ni Brad Eli yung pinagbabawal niya. Siya pala ang hindi makakatiis, Brother Willie. Oo, kasi sabi ni Brad Eli, bawal uminom ng alak. Kaya ang Opo. sabi niya, bawal din magtinda ng alak, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Kasi kapag uminom na ng alak, mapupunta na sa paglalasing. Opo.
Tapos magbebenta ka pa ng alak, di kasangkapan ka pa ng demonyo para yung mga tao maglasing, Brother Edwin. Opo, ikaw pa ang ano sa kanila, ikaw pa ang nag-supply sa kanila, Brother Willie. Tapos pala doon pala sa Brazil, Brother Edwin, na si Brad Eli matagal na malagi doon, no? Opo. Doon pala nagpatayo pala si Brad Eli ng nightclub. Opo, totoo po yan, Brother Willie. Yung Area 52, di ba? Opo. Na nung umpisa si KDRA itinatanggi pa yan, di ba? Opo, hindi nga po niya mabanggit yung Area 52. Area lang yung kung banggitin, Brother Willie. Area, kausap niya si kapatid na Rodel, na yung pala mismo ang kahero doon sa Area 52. Tama, Brother Willie. Oo, tapos di noong yan talagang mainit na pinag-uusapan yung Area 52, si KDR sumagot na yan daw ano raw yan, Brother Edwin? Events Place. Oo, Opo. Brother Edwin. Tapos nangyari lang daw yan noong wala na si Brad Eli, nung pumanaw na. Opo, kasi pilit nila talagang hinahanapan ng lusot yung Brother Willie. Naglitaw ng video na buhay si Brad Eli at birthday at si KDR kumakanta pa doon sa Area 52. Opo. Ngayon at kailanman ay nagpaparangal, pangakong di kalilimutan. Ayun. Opo, may ebidensya. Opo, may ebidensya. Nandun siya. Oo, feel na feel ni KDR kumante. Opo. Yun, Brother Edwin, ang nakita natin na ang ipinagbabawal po ng salita ng Diyos sa Biblia, yung paglalasing ng alak. Hindi naman yung pag-inom, Brother Edwin Tama po. Oo. Kaya kasi pagka ikaw manglalasing na, lasinggero ka talaga, Brother Edwin, talaga tatama ka na sakit. Opo, una magiging sakit sa atay, Brother Willie. Oo. Ayan, si Tocayo Wilfredo Lugto. Brother Edwin, pakibasa mo yung kanyang comment. Pinagmumulan yun mga sakit, yung paggamit ng seeds oil like canola oil, olive oil at animal fats. Oo. Yeah. Tama yun, Brother Edwin. Yung sa pagkain, di ba? Tapos yung mga, yan, di ba nung ang tatay natin nung araw nabubuhay, Opo. ayaw niya na lalagyan ng betchin yung di ba? Yung sinangag, Brother Edwin, Opo, ayaw niya nun, Brother Willie. Sabi niya sa nanay natin, ba't naglalagay ka ng lason dyan? Lason ang tawag ng tatay natin, di ba? Opo, lason, kayang nilalagay mo na yun sa pagkain, Ayan nga, tama, Brother Edwin, di ba? Yung ikaw ang lagi mo kinakain yung mga processed foods, yung mga tosino. Opo, Langgunisa, yung mga corn beef na yan, Opo, yung mga may preservatives, Brother Willie. Yun ang ating sinasabi na kailangan magkaroon tayo ng disiplina sa pagkain, Brother Edwin, Opo. Tapos yun ngang mahilig kumain ng ng mga karne, mga taba, balat ng manok, Brother Edwin, Opo, puro cholesterol yan, Brother Willie. Oo. Yung uric acid mataas na, pero ayaw pa rin tumigil sa pagkain ng mga lamang loob, Brother Edwin? Opo, yan talaga number 1 na kalaban ng uric acid, Brother Willie. Ayun, tapos sinasabayan pa ng paglalasing. Paglalasing ng alak, Brother Edwin. Opo, pag-inom ng alak, Brother Willie. Inom. Oo, kaya talaga magkakasakit ang tao at marami na talaga namatay, Brother Edwin, dahil nga dyan sa maling lifestyle, Tama po. Ayan, ganyan na nga ang kanilang pagkain, tapos kulang pa sa tulog. Lagi pang puyat, Brother Edwin. Opo. Di ba? Tama po. Paano magiging
malusog yung tao na yun. Tapos paanong magiging mahaba ang buhay inaabuso nga yung yung katawan. Opo, lahat ng ginagawa sa sarili, puro ikamamatay, Brother Willie. Ah. Sige, basahin mo, Brother Edwin, itong mga pumapasok na mga komento. Salamat at nagpa-participate yung ating mga ka-Bible study. Sabi po ni Julius Legaspi, basta kapag sobra, bawal. Dapat sapat ang amount lang, everything in moderation palagi. Terminator, para din iwas sa mga cancer, iwas din sa mga frozen foods like processed foods. Fried chicken, galing naman po kay Julius Legaspi. Fried chicken skin, guilty po ako dyan. Okay, Brad. Medyo bawasan mo na yan. Rilan Sang, tama po, disiplina, walang bisyo para maging dapat sa Diyos. Ayun. Wilfredo Lugto, maigi, gamitin na oil at butter. Ayan, Brad Willie. Hindi ko mabasa yung isa. Ayun. Olive oil. Alam mo, Brother Edwin, pagdating dyan sa mga mantika na yan, ang daming mga sinasabi. Meron ako nakausap, ang pinopromote naman coconut oil. Opo, meron namang avocado oil, Brother Willie. Bahala na sila mag-research kung ano talaga yung kaya rin ng budget, Brother Edwin, Opo, mahirap na tayo mag-suggest, Brother Willie. Baka mamaya, tayo pa masisi. Di ba? Hala na sila mag-search. Di ba? Oo. Ano naman ngayon? Itanong kay AI, Si AI ang ngayon madaling matanong, No? Oo, buti pa si AI. Pwede mong tanongin, Brother Willie. At mabilis sumagot. Tama yung sagot, Brother Willie. Si KDR ayaw, no? Oo, ayaw magpatanong. Ayan, sabi ni Pastor Danilo Rason. Apo, sandali. Bubuksan ko yung aking Facebook. Sabi po ni Brother Willie, pakibasa po na. Medyo delay ito Tama po yan. Paglasinggero, isa sa dahilan ng pagkakasakit. Ayan, salamat dito sa ating kaibigang Pastor. Opo. Ayan, pinapatunayan lang natin na sa ating mga ka-Bible study na nagkakasakit ang tao, hindi naman pwedeng si Satanas na lang ang ating idadahilan dito na may bigay, na siya ang may kagagawan. Tao rin, Brother Edwin yung kanya ring ginagawa sa kanyang sarili, Brother Edwin. Opo, hindi natin pwedeng ibuntun ng sisi lahat kay Satanas, Brother Will. Oo, kaya sana itong ating naipaglingkod na ito maintindihan ng ating mga ka-Bible study, iwasan po natin abusuhin ang ating mga sarili, itong ating mga katawan. Ilagay natin sa ayos. Yung wastong pagkain, matutunan natin, Brad Edwin. Kasi pag pinag-aralan mo sa Biblia, kaya mahaba ang buhay ng mga naunang mga tao, Kaya daan taon, kasi yung kinakain nila nung panahon na yun, lang, Brad Edwin, yung bunga ng punong kahoy, mga gulay, prutas, gulay, Brother Edwin. Opo. Sa panahon ni Adan at Eva, talagang prutas, gulay ang pagkain nila. Hanggang sa panahon ni Noe, ganun talaga ang pagkain ng tao. Kaya lang naman naging pagkain na ang mga karne ng hayop pagkatapos ng bahang bunaw, Brother Edwin. Opo, tama po. Oo, doon lang pinayagan ng Diyos na kumain ng karne ang tao pagkatapos ng bahang bunaw. Opo, so kaya po ang mga tao naging mahilig na sa karne, Brother Willie, no? Oo, at doon mo makikita na umigsi na ang buhay ng tao, Brother Edwin. Kasi sa panahon ni Adan, di ba, si Adan 930 ang inabot, di ba? Opo. O tapos na yun, nabawasan na yun ang nabawasan. Opo, umikli na po na umikli ang lifespan ng tao, Brother Willie. Oo, di ba si Moises 120 years old ang inabot? 120. Tapos sa panahon nating ito, bihira na yung makasandaan ngayon, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Yung 60 nga, Brother Willie, ngayon, pahirapan pa.
Oo, talagang talagang maiksi na lang talaga ang buhay ng tao, Brother Edwin. Kasi ang makikita nating factor dahil nga sa mga kinakain. Opo, yung ating mga ipinapasok sa ating mga katawan na pagkain, Brother Willie. No, dahil sa paglalasing, Brother Edwin. Opo. O tapos meron pang mga nagbibisyo. Nandiyan pa ang sigarilyo, Brother Edwin. Opo. Ay, hindi ba ang sigarilyo nakita natin kung paano pinahirapan ng sigarilyo ang tatay natin, di ba? Opo, nagkaroon po siya ng cancer sa lalamunan, Brother Willie. Oo, throat cancer. Tapos na-stroke pa ang tatay natin, di ba? Opo. Kasi pagka ikay nagsisigarilyo, Brad Edwin, talagang yung nicotine sa Opo. katawan, no? Tama po. Oo, maraming mga nagdudulot ng pagbabara ng mga ugat, di ba, sa katawan, Tama po. Ayun, kaya ako Brother Edwin, nung makita ko yung nangyari sa tatay natin, talagang naipangako ko sa sarili ko hindi ako magsisigarilyo Opo. Oo, at salamat naman sa Diyos at ako'y tinulungan, Brother Edwin. Opo, natupad niyo po yan, Brother Willie. Oo, yung pagsisigarilyo, iniwasan ko. Tapos yung pag-inom ng alak, yung paglalasing, iniwasan ko yon, yung paglalasing. Opo, totoo po yan. Oo, yung pag-inom, merong mga kasi ko, mga okasyong pinupuntahan May mga get-together kami, mga magkaka-eskwela nung high school. Di ba nung nakaraang Martes, kaya hindi ako nakapag-programa ng live. Kasi meron akong classmate na galing pa ng abroad. Opo. Matindi ang pakiusap sa akin. Brother Willie, pwede bang ikaw makasama sa get-together? Ngayon lang naman ako makikiusap sa iyo at ako nga nagbabakasyon dito. Baka naman pwede mapagbigyan. Kasi gusto ko rin ikang makaharap kasi gusto ko magpasalamat doon sa prayer request na nilapit ko sa iyo tungkol sa aking misis. Siya ika pinagaling ng Panginoon. Salamat ika doon sa prayer. Nang tayo naman kay magkaharap at nang tayo magkakwentuhan. Opo. Yun, Brother Edwin, may pagkakataon na yung mga classmate ko, meron diyang mga pinagsasalu-saluhan silang, umiinom sila, Brother Edwin Opo, mga tagay-tagay, ganyan, Brother Willie. Oo, tagay-tagay. Ako, maharap din ako. Basta sasabi ko, hindi ako pwedeng makasama niyo sa paglalasing. Opo. Oo. Sige ka, basta hindi ka kasama sa, sa pag-iinom. Pwede ka ako dyan. Kasi ako talagang ayoko talaga ng ganyan yung classmate ko mapilit, Brother Edwin. Opo. Ang ginawa meron pala siyang baon na red wine. Opo. Brother Willie, red wine na to Sabi, ikaw red wine ka, kami ito ika ang amin. Opo. Pwede, binom ako ng red wine, Brother Edwin. Pwede naman yun, Brother Willie. Pwede naman gawa ng paraan yun Oo. Yun ang ibig kong matutunan ng ating mga ka-Bible study. Lalo yung mga nasa MCGA. Kasi ayaw natin dito na may ka-plastikan, Brother Edwin. Tama po, yung hipokrituhan, Brother Willie. Oo, kagaya nung kay Brad Eli na bawal uminom. Talagang pinagbawal sa mga miyembro yung pag-inom ng alak. Bawal din magbenta ng alak. Tapos sa Brazil pala, may Area 52 nightclub. Si Brad Eli talagang nagbenta ng mga alak at nandun ng lasingan talaga, Brad Edwin. Di ba? Opo. Ang kainaman ng Brother Willie, kung sino yung nagbawal, siya rin ang Ang kainaman nga ako ng Brother Willie, kung sino rin yung nagbawal rin ang una-una sumuway. Ayun. Napuputol talaga yung mo, Brad Edwin. Ulitin mo. Sabi ko, Brother Willie, kung sino ka yung nagbawal, siya rin ang sumuway. Ayun nga. Yun nga yung yung hypocrisy, Brother Edwin. Tama po. Na yun ang ayaw natin. Kaya tayo nagsasabi na pag kami mga okasyon, pwede ba Brad Willing uminom para lang mapagbigyan wag namang mapahiya kayo nag-invite sa akin. Ang bawal ay maglasing, Brother Edwin. Opo, yung uminom pwede, basta wag ka lang maglalasing. Oo, kasi dapat matuto ka ng disiplina sa iyong sarili. Opo.
Pag binasa natin ang Biblia, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung paglalasing yan ang kinukundina. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, yung mga manglalasing. Opo. Brother Edwin, unang Korinto sa 6:9-11, magandang balita Biblia. Ito po, makinig ang ating mga ka-Bible study. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayan, Brother Edwin, Opo, malinaw. isa sa binabanggit yung mga naglalasing, yung talagang mga lasinggero. Araw-araw ay lasing na lang, Brother Edwin. Opo, walang araw na hindi lasing, Brother Willie, kahit holiday. Oo. Ang katunayan, Galacia 5:19-21, magandang balita Biblia. Mga kapatid, mga ka-Bible study, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayan, Brother Edwin, inulit-ulit ng Apostol Pablo, yung paglalasing talaga ang sinasabi na hindi dapat sa mga Kristiyano. Opo, yun po ang binibigyan ng diin, Brother Willie, yung paglalasing. Hindi naman yung pag-inom eh. Oo, kaya mayroong mga occasional drink, Brother Edwin. Opo, tama po yan. Oo, ako ganun. Pagka halimbawa, meron akong pinuntahang okasyon at talagang hindi ako makakaiwas para pagbigyan ko yung nag-imbita sa akin, napagbibigyan natin, Brother Edwin. Pero I see to it na ako hindi naman malalasing, Brother Edwin. Oo, tama naman. Pwede mo namang gawing Brother Willie. Halimbawa, tilagayan ka, di lagyan mo ng maraming yelo pagka nagtubig na tsaka mag-inumin. Yun nga ang ginagawa ko. Nahalata ako ng mga classmate ko, Brother Willie, madaya. Bakit? Sabi, yung nilagay namin dyan sa baso mo, tubig ni. Paano dinamayan ko ng yelo, Brother Edwin? Oo, punuin mo ng yelo yung baso para tumabang. Oo, tapos hindi ko naman talaga iniinom. Ano lang, yung lang madampi lang sa aking Binabasa mo lang yung labi mo, Brother Willie. Binabasa lang. Kaya sila namumungay na mga mata. Ako hindi Para-paraan lang, Brother Willie. Oo, kaya madaya kasi Brother Willie. Tubig lang iniinom. At least napagbigyan mo sila, Brother Willie. Oo, kasi yun ang ating iniiwasan na yung ikaw na nga yung inimbitahan, di ba? Tapos magiging ka pa. Yung killjoy ang tawag, killjoy, Oo, Brother Willie. Ikaw pa yung ayaw makiisa sa kanila. Oo. May limitasyon, may hangganan. At yun naman alam nila, basta ka ako, ayoko na lasing. Sinasabi ko kaagad yun. Walang ganun. Basta pumunta ka walang lasing, ganun. Pupunta naman ako, maayos ang usapan. Tama, Brother Willie. Ngayon, Disiplina talaga. Oo. Yun nililinaw ko lang kasi marami rin nagtatanong sa akin, Brother Edwin, lalo yung mga galing sa MCGI. Sige ka, kontayin na lang yung aking programa at yung kako matatalakay ko. Nagka-problema lang naman kasi si Brad Eli hindi naging totoo, hindi naging tapat, Brother Edwin. Opo, hindi niya pinanindigan yung kanyang turo, Brother Willie. Oo, yun ang hindi maganda. Patay na si Brad Eli, napag-uusapan pa siya dahil ito nga yung kanyang
Akala ni Brad Eli, maililihim niya habang buhay yung ano na yan, yung ginawa niya na yan, di ba? Tama po. Di ba maraming mga napatisod si Brad Eli. Yan, nung malaman yung palang mga inabuloy nila, ginamit ni Brad Eli para magpatayo ng Area 52, Brad Edwin. Opo, kaya yung iba po, bigla nag-alisan na, Brother Will, nag-exit na eh. Oo, at nung mag-exit na yung mga iba, matagal kaming hindi nakatikim ng alak dahil bawal uminom. Ngayon naman eto na sila, Brad Edwin, yung mga exiter. Pinapakita talaga sa Facebook na sila, mga lasinggero na, naloko na. Pagkakatotoo yung sinasabi ni KDR na magpapakasama kaya mga yan. Oo. Di ba, Brother Willie? Sabi ni Pastor Danilo Rason, may mga namatay sa mukbang katakawan. Brother Elvin, nag-vlog talagang lahat na lang nung nasa harapan niyang pagkain ikihain Opo, wala nang pinipili, Brother Willie. Talagang lahat ng pwedeng kainin sinusubo Oo, namatay, di ba? Oo, yun. Buti pa yung tatay natin, may lagi sinasabi sa atin pagka tayo kumakain, brother, ano yung sinasabi ng tatay natin? Parang di ko maalala yung Brother Willie, Di ba, yung tatay natin, yung nabaneke, kakain ng sobre sa tiyan. Oo. Kasi nung araw pagka yung ating nanay, pagka nakikita tayong magana tayong kumakain, pinipigilan tayo. Sabi ng ating ama, pinipigilan mo anak mo, kakain ba na sobre sa tiyan niya? Sobre sa tiyan. Ayun, naalala mo na, Brother Willie. Ayun, talagang Brother Edwin, yung nasa Biblia, totoo no? Opo. Pinapaiwasan sa atin yung tayo maging manglalasing. Makasama tayo diyan sa mga lasinggero, Brother Edwin. Maging drunker, Brother Willie. Oo, tapos yung mga masiba sa pagkain. Opo. Kaya ayusin po natin yung ating lifestyle, Brother Edwin. Yung mga nagpupuyat dahil kalalaro ng mga games, 'di ba? Yung mga video games. 'Di ba? Opo, malakas ba kahina ng resistensya puyat, Brother Willie? Oo, cellphone yung mga kabataan na dahil ngayon sa cellphone may mga games na rin, Brother Edwin, 'di ba? Opo. Ayan, ano nangyayari? Kaya bata-bata pa lumabo na mata, no? Opo, ang salamin mataas na grado ng salamin, Brother Willie. Tapos bata pa dahil mahilig sa mga chichirya. Kain ng mga chichirya, yung mga junk food, Brother Edwin. Opo, nagkakasakit na rin sa bato, nagkaka-UTI. Yes, ang daming mga bata na may sakit sa bato diyan sa National Kidney Institute, Brother Edwin. Opo, even diabetes, Brother Willie, marami ng bata ngayon na talagang kakaroon ng diabetes. Oo, kasi nga, yung sa mga kinakain, iniinom na mga 3-in-1 na yan, Brother Edwin. Opo. Diba? Yung kape na 3-in-1. Opo, biro mo napakakunti ng asukal, dapat tatamis isang tasang kape, Brother Willie. Oo, tapos nandiyan pa yung mga iniinom na mga sa malamig, di ba, Brother Edwin? Opo, may mga magic sugar ang ginagamit yan, Brother Willie. Oo, yan pagka pinag-aralan mo, kaya ang daming may sakit dahil nga sa mga kinakain, Brother Edwin. Opo, walang disiplina. Oo, tapos yung paglalasing na yan, tapos sinabayan pa ng ganyan na nagpupuyat, nagbibisyo ng sigarilyo, yung nagbisyo ng droga, Brother Edwin, yung bawal na gamot. Po, shabu. Oo, di ba ano ang magiging sakit ng mga nagdodroga na yan, yung mga drug addict na yan, di ba? Sa unang-unang magkakasakit sa isip, di ba? Opo. Di ba nasisiraan ng isip, ng bait? Opo, dahil hindi natutulog, hindi kumakain, Brother. Pangarap ko'y di naabot,
dahil sa bawal na gamot. Di ba, Brother Edwin? May awit na ganon. Opo, awit po ni Willie Garty yan, Brother Willie. Nito kayo. Oo. Ayan. I hope yung ating mga kapatid at mga ka-Bible study, Brother Edwin, merong namang natututunan dito sa ating tinatalakay. Isa pa lang ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung ating pinag-uusapan na maling lifestyle. Ang nakikita nating isang dahilan. Isang dahilan kasi marami pang ibang dahilan, Brother Edwin. Opo. Isang dahilan kaya nagkakasakit ang maraming mga tao. Opo, dahil sa sarili niyang kagagawan, Brother Willie. Oo, dahil ang tao pagka walang pakundangan sa sarili, walang disiplina sa kanyang sarili, hindi niya alam na alagaan din ang kanyang sarili, Brother Edwin, Opo. talaga magkakasakit ang tao. Inaabuso, Brother Willie, ang kanyang katawan. Oo. Prone yun para magkasakit ang tao, Brother Willie. Oo, yung ikaw ay hindi ka kumakain sa oras, Brother Edwin. Opo, yung mga nagsusugal, Brother Willie, yan ang karamihan ng sakit, ulcer. Sir, yung ikaw ay nagpipigil ka ng ihi, Brother Edwin, dahil nakaupo ka sa sugalan, di ba? Opo. Hindi mo makuhang tumayo dahil maganda nga yung ng baraha mo, di ba? Oo, lalo na kung natatalo ka, Brother Willie, talagang mahirap tumayo. Di ba? Kaya ang tao nagkakasakit dahil siya rin ang may kagagawa, Brother Edwin. Opo, siya ang may kasalanan talaga, kaya siya nagkasakit. Di ba? Yung yung mali nga talaga yung kanyang lifestyle, Brother Edwin. Opo. Inabuso yung sarili, kaya humina ang kanyang katawan, humina ang resistensya, kaya banda huli naging sakitin, Brother Willie. Ang tao kasi kailangan niya ng sapat na oras ng tulog, Brother Edwin, di ba? Opo, kumpleto dapat 8 hours ang kanyang tulog. Tulog, tapos tubig, Brother Edwin, dapat ang iniinom ay tubig, Opo, ang iba po, soft drinks, juice. Soft drinks, oo, gusto lagi may soft drinks, pagka kumakain, dapat ang kanyang panunak ay soft drinks, Brother Edwin. Opo, lalo na yung mga nauso ngayon, Brother Willie, yung mga milk tea, ayan. Oo. Malaki maraming sugar ang nakalagay po dyan sa mga milk tea. Yun naman ang gustong-gusto ng mga kabataan ngayon, Brother Edwin, di ba? Opo. Kaya bata pa lang Kaya bata pa lang, Brother Edwin, may sakit na no? Opo, may diabetes na. Oo. Ayan. Yun nga, yung kape nga na 3-in-1, Brother Edwin, yan ang paborito ng marami, di ba? Opo, lalo na kasi easy access siya, Brother Willie, kahit saan pwede mong mabili ang kape 3-in-1 Oo, sa umaga pa lang, ang pang-almusal, no? 3-in-1. Oo, kahit sa kalsada, kahit sa istasyon ng bus, sa LRT, may mga natitinda 3-in-1, Brother Willie. Ako, Brother Edwin, mahilig din ako sa kape, kaya lang, ang kape ko yung lang black coffee. Opo, walang sugar, Brother Willie. Hindi na ako nag-aasukal, hindi na ako naglalagay din ng creamer. Mga kapatid, mga ka-Bible study, subukan nyo po yung yung ganon na black coffee na lang po. At maganda po ang niyan sa katawan, maganda po ang magiging resulta pagka tayo po ay black coffee na lang po yung ating iniinom na kape, Brother Edwin. Opo, lalo na Brother Willie, yung mga talagang coffee lover, pag hindi ako nakapagkape, para kung hindi nagising sa isang araw. Oo. Ako kasi na matagal ng black coffee na ang aking iniinom, Brother Edwin. Opo, maayos naman, maganda na ba po ang inyong pakiramdam? Oo. Ipakita natin na yung tungkol sa black coffee. Meron akong nakita sa Facebook, Brad Edwin. Sinare ko nga yan sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid natin.
Opo. Pakibasa mo, Brother Edwin, papakita yung yung benepisyo ng kape na walang asukal. Sige po, pakilabas sa screen. Ayan, sige, Brother Edwin, ikaw muna ang niyan, magbasa niyan, ha? Opo, teka, saan ko ba titingnan? Ayan, nasa screen na. Andiyan na, nakapost na. Ayan. Wala. Wala pa po ako nakikita dito sa aking screen, Brother Willie. Masyado naman pala ang delay, Brother Edwin, sa'yo. Ayan na. Ayan, sige. Pakibasa mo, dahan-dahan, Brother Edwin, para maintindihan ng ating mga kasama, ha? Sige. Opo, mga health benefits ng pag-inom ng kape na walang asukal. Number 1, nakakatulong magpataas ng energy at alertness. Number 2, nakakapag-improve ng mental focus at concentration. Number 3, may antioxidant na tumutulong labanan ang free radicals. Number 4, maaaring makatulong sa pagpapababa ng risk ng type 2 diabetes. Number 5, nakakapagpapabilis ng metabolism. Number 6, maaaring makatulong sa fat burning. Ayun. Number 7, nakakapagpababa ng risk ng ilang neurodegenerative disease. Halimbawa, Alzheimer's, Parkinson's. Number 8, maaaring magbigay proteksyon sa atay. Number 9, nakakapagpababa ng risk ng depresyon. Number 10, hindi nagdudulot ng sudden spike sa blood sugar. Brother Willie. Salamat, Brother Edwin. Binasa mo yung mga nakasulat na yan, mga benepisyo. Opo. Pagka umiinom tayo ng kape na walang asukal. Opo, marami palang benepisyo, Brother Willie, yun. Oo. Kaya ako wala nung yan aking matutunan, Brother Edwin. Opo. Siguro mayroon ng 10 taon nang nakalilipas. Aba, malaki-laki na rin na natitipid mo, Brother Willie. Oo, talagang di ba pag tayo halimbawa magkasama, di ba tayo nagkakape, di ba? Opo. Nakikita mo yung asukal saka yung creamer di ba? Hindi ko naman ginagamit. Opo. Oo. Kasi nga mas healthy kasi yung kape, talagang maganda sa katawan kung black coffee lang siya, Brad Edwin. Wala nang halong creamer, Brother Willie, no? Oo. May nagtatanong, ano pong brand ng black coffee, Brad Edwin? Ano na lang po, kayo na po ang bahala kung ano po ang kaya ng inyong budget. Oo. Basta, kung ano man pong brand yan, basta black na lang, black coffee. Wag na pong lalagyan ng asukal, wag na pong lalagyan ng creamer. Brad Willie, mapait yun. Ay masasanay din po kayo. Sa umpisa lang naman po mapait pero pagka kayo nasanay na, na po yan. Hindi nyo na po malalasahan yung pait, Brother Edwin. Opo, kasi ako, Brother Willie, ang kape namin dito sa bahay yung greatest na granules. Ikaw ba, Brother Willie, ano ba ang kape mo dyan? Yun din binanggit mo na yan kasi yun ang affordable Opo, yun ang kaya ng ating budget Oo. Ganun naman tayo, Brother Edwin. Ako nakakapagkape. Yung mga kakilala ko, gusto pa sa mamahalin di ba? Opo. Starbucks, di ba? Opo, napakamahal lang isang baso to, Brother Willie. Sabi ko yung Starbucks, saka yung kape sa Starbucks, yung kape sa McDo, saka yung sa may Dunkin' Donut, Brother Edwin. Opo. Magkakalasa lang naman yung halos Oo, para-pareho ng lasang kape lang din, Brother Willie. Doon ako sa Dunkin', Brother Edwin. Di ba? Opo. Kasi yun ang kaya ng bulsa. Opo, kasi Brother Willie, yung Starbucks lang yun pangmayaman lang kasi yun yung pangalang Starbucks Oo. Tayo naman, Brother Edwin pwede naman tayo makapagkape na hindi mamahaling kape, Brother Edwin, di ba? Opo, yung simple lang, yung ordinaryong kape lang, Brother Willie.
Ayun, Yun. yung ating, ayan, merong ako, may mangosteen coffee na iniinom. Ayun, Brother Edwin, yun naman ang kanya. Yung kay Dan Mark Lopez. Opo, medyo pricey din yan dahil mangustin yan, Brother Willie. Mm-mm. Ilang kutsarita ng kape, Brad Willie, sa tasa nyo po? Ano po, kahit po ano lang, hindi naman po kailangan puno yung kutsarita, Brad Edwin. Opo, depende po sa inyong panlasa. Baka Ako nandun lang sa yung ano lang, yung nasa dulo lang nung kutsarita, Brad Edwin. Pwede na sa akin. Opo, basta kumulay lang doon sa tubig na mainit, Brother Willie. Oo, basta magkulay kape lang yung tubig na mainit sa tasa, Brad Edwin, okay na yon. Opo, wag masyadong marami. Basta lang, saktuhan lang po. Saka matatantyan nyo naman yung, di ba, yung pait, kung ano yung kaya ninyong pait, Brother Edwin, di ba? Opo. Yon. Pamisa-misan, pag po halimbawa hinahanap ko rin yung may lasang matamis, Brother Edwin. Meron naman din ako rito minsan gagamitan ko rin ng honey, yung nabili nating honey na talaga, yung purong honey. Opo. Oo, yun. Minsan ginagamitan ko po ng honey. Minsan naman yung asukal na yung Stevia. asukal na Stevia. Oh, may stevia. Meron din naman yung yung Mascobado. brown sugar. Oo, yung brown sugar. Oo. Pamisa-misa pagka hinahanap ko yung may tamis, yun. Lalagyan ko rin ng konti, Brother Edwin. Opo. Marami naman pong mga alternatives na sugar, Brother Willie, na hindi masyadong matamis. Tsaa, kapatid, okay din ba? Tanong ni Tata Fernandez, Brother Edwin. Okay po yan. Pagka gusto mong ikaw ay maraming nakain, maganda pong panunaw ng yan. Digestion, pantunaw ng kinain, Brother Willie. Oo, at kung gusto nyo po talaga ng magandang tsaa, yung Bluternate, Brother Edwin. Opo, mainam po yun. Bluternate. Oo, maganda po sa katawan ng Bluternate dahil yan ay maganda sa buhok, maganda sa balat, tapos ay yung mga hirap makatulog pagka po nag-Bluternate kayo, magiging masarap, mahimbing ang tulog. Tapos nakakapagpatalas din ng memory, Brother Edwin. Opo, anti-aging pa, Brother Willie. Oo, na yung Bluternate, subok natin yan. Si Kapeding noong ako'y bigyan niya noong bulaklak ng Bluternate, talaga namang naging masarap ang tulog ko, Brother Edwin. Oo, kaya si Kapeding masigla pa rin 80 na masigla pa rin Gumagawa pa nga sa bukid, di ba? Opo. Tumulusong. Ngayon, Brother Edwin, anong oras na ba? 10:30 na rin pala, Opo, tayo po ay bigay daan na sa mga prayer request, Brother Willie. Oo, para nga tayo makatapos na hindi na tayo abutin pa ng alas 11. Kasi di ba sabi ko nga, yung pagpupuyat dapat iniiwasan yan. Opo, kaya kailangan tayo, Brother Willie, unti-unti na magpaalam. Oo, lalo sa ating mga nagkakaedad na, Brad Edwin. Opo. Oo, yung puyat dapat na tayo dyan. Hanggat makakaiwas iwasan natin yung magpuyat. Lalo nga itong ating mga ka-Bible study, may mga nagsabi sa akin na may mga trabaho pa sila, pasok sa eskwela. O kaya ako, sige ako, hindi na natin paaabutin ng alas 11 ng gabi yung ating pang-Martes at pang-Webes, Brother Edwin. Opo, hanggang 10:30 na lang para hindi tayo masyadong gabihin, Brother Willie. Oo, kaya yung mga prayer request, okay, Brother Edwin, pakihingi mo na yung mga prayer request ng ating mga kasama. Sige po, mga kasama, ngayong gabi ay pakibigay niyo ang inyong mga prayer request. Pakibigay niyo lang po ang kumpletong pangalan ng tao na may sakit at yung pong kumpletong pangalan ng sakit na ating pong ipapadalangin at ihingi ng kagalingan sa ating Panginoon Hesukristo. Maging specific lang po ang ating pagbibigay ng prayer request, mga kapatid. Sige po. Sige po, samantalahin po natin at ang pagkakataon para wag na po tayong abuti pa ng gabi.
bigay nyo na po agad ang inyong mga prayer request dyan. At itutuloy po natin itong ating tinatalakay na ito na mga iba pang mga dahilan, mga sanhi ng pagkakasakit ng mga tao, Brother Edwin. Opo, sa susunod na ano po, Sa Webes, kung loloobin ng Panginoon. Opo, Sa Webes Brother natin Willie. ipagpatuloy. Sige po. Sige po, ang inyong prayer request ay amin pong iniintay ni Brother Willie para po maipanalangin natin. Oo, kasi gusto natin, Brother Edwin, mga bagong prayer request, yung talagang ngayon nila ibibigay. Kasi yung mga nakaraang mga prayer request na binigyan natin ng pagkakataon sa programa, naghihintay tayo ng update, ng pasabi, no? Na balikan tayo noong mga pinag-pray natin. Balitaan tayo kung sila ba gumaling na, sila ba maayos na, Brother Edwin. Yun, kaya gusto natin yung mga bago ngayong mga prayer request ang bigyan natin ng pagkakataon. O nga po. Sige po, welcome na po mga kapatid, mga kasama ngayong gabi. Prayer request, pakibigay nyo lang po, pakichat nyo lang po dyan sa ating chat box at amin pong babasahin at ating pong ipapanalangin sa Panginoong Diyos. Yung Brother Edwin, yung na-aksidente doon sa banyo, sige, pag-pray natin siya, Brother Edwin. Si Brother Renel Ramos. O sige, Brother Willie. O, ikaw, sige, Brother Edwin, pag-pray mo na siya. Okay, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, Amen. patuloy na kagalingan, kalakasan, ay ipagkaloob kay Renel Ramos. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, ay ipagkaloob para muling makabalik sa pagtatrabaho si Renel Ramos. Amen. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan, merong prayer request dito, Brother Edwin. Kay Mary Winces Sales, may trangkaso at masakit ang buong katawan at ulo. Sige, pag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, trangkaso, pananakit ng buong katawan, pananakit ng ulo, inuutusang mawala sa katawan ni Mary Winces Sales. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan mula ulo hanggang mga paa. Kay Mary Winces Sales. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige po, yung inyong mga prayer request, pakibigay lang po natin at para tayo po ay tapos na po sa ating Bible study ito at loobin po ng Panginoon sa darating na Huwebes. Muli tayong magkaroon ng pagkakataon para maituloy po ang ating Bible study. Sige, Brother Edwin, gawin na natin yung ating General Commanding Prayer. Brother Willie. Yung ating mga ka-Bible study na ang magsabi kung anong mga sakit karamdaman, ang ating mga uutusan, paalisin natin sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Kayo na po ang magbanggit mga ka-Bible study. Magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay sa pananampalataya po ay tanggapin natin ang kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Brother Edwin, Opo. sige, ikaw pakapagpaalam na sa ating mga ka-Bible study. Opo, sa lahat po ng ating nakasama ngayong gabi, kami po ay magpapaalam na ni Kapatid na Willie. Salamat po sa inyong oras, sa pagkakataon na tayo po ay muling nagkakwentuhan at nagkaroon ng talakayan sa pamamagitan po ng programang ito. Hanggang sa susunod po na aming pagtatanghal, sa susunod na Webes, kung ipagkakaloob ng Panginoon, ay muli po namin kayong makasama dito po sa Talakayan at Kwentuhan. Magandang gabi po sa ating lahat.
Ayan, Willie. yung atin pong mga prayer request na binigay ng pagkakataon sa programa, kung pwede po kayong magbigay ng update, ha? Kung kayo po'y gumaling, tumanggap ng kagalingan, gradual healing or instant healing, yan po ay maipagpasalamat natin sa Panginoong Hesus. Makagawa po tayo ng short video testimony para maipamalita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon, ang kagalingang ipinagkaloob niya sa atin. Inaanyayahan ko po ang ating mga ka-Bible study para po sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Magtagubilin po tayo sa buong magdamag na ito na tayo po'y matutulog at magpapahinga. Manalangin po tayo mga kapatid, mga ka-Bible study. Panginoon naming Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, Ama, salamat po sa buong maghapon, sa lahat ng pag-iingat, pagliligtas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga biyaya, pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Muli po kaming nakapag-aral at natuto po ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ama, patawarin mo po ang lahat ng aming mga kasalanan, kagaya po ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa bawat isa sa amin. Amang banal, sa gabi pong ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasama po sa Bible studying ito. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ang mga closet at exiters sa MCGI, maging ang aming mga kaaway. Ama, maawa ka po sa kanilang lahat. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip, ipuin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, Ama, na ikaw ay kanilang makilala at mapaglingkuran. Maunawaan po nila ang iyong banal na kalooban at sa lalong madaling panahon, patawag po silang lahat at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mabuting balita. Magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral at tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Sa gabi pong ito, Ama, sa aming mga pagtulong, sa iyong mapagpalang mga kamay, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang iyong proteksyon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ilayo mo po kami, Ama, sa lahat ng kapahamakan, sa masasamang panaginip, masasamang espiritu at biglang kamatayan. At hanggang sa araw po ng bukas, Ama, ipagkaloob mo po sa amin ang buhay, lakas at mabuting pagkakataon na kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Ang lahat ng aming mga problema, ikaw na po, Ama, ang magbigay ng mga solusyon. Ang lahat ng mga sakit karamdaman na nasa aming mga katawan at sa aming mga mahal sa buhay, patuloy mo pong bigyan ng kagalingan. Ama, sumasampalataya kami ng buong puso ng lahat ng aming mga kahilingan ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong gabi sa inyong oras na ipinagkaloob at sa inyong patuloy na suporta sa inyong mga ipinadadala, ipinagkakaloob na tulong pinansyal para po makapagpatuloy ang ating programang ito sa Facebook at YouTube. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless po sa ating lahat.